Ganito pala kayaman ang pamilya ni na Sylvia Sanchez at Arjo Atayde at detalye sa pagkayaman nila. Para sa isang ordinaryong tao, hindi masama ang mangarap na magkaroon ng marangyang buhay at makaangat sa kahirapan. Kaya marami sa atin ang patuloy sa pagkayod para mabigyan ng magandang pamumuhay ang mga mahal natin sa buhay. Ganyan din ang pinangarap ng aktres na si Sylvia Sanchez para sa kanyang sarili at pamilya noon. Laking probinsya si Sylvia o Josette Campos sa totoong buhay at nang makatungo ito ng Maynila at nasubukan ng buhay artista, hindi na nito pinakawalan ang pagkakataon na makaipon ng pera. Iniwan niya ang bayan sa Nasipit, Agusan del Norte noong siya ay isang teenager pa lamang upang tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya bilang breadwinner sa edad na 14. Nakatulong naman dito ang yumaong magaling na direktor na si Peke Galiaga dahil nakita nito ang potensyal niya sa pag-arte noong siya ay dalaga pa. Ang isa pang yumaong magaling din na talent manager na si Cornelia Angeli ang siyang namahala sa buong showbiz career ni Sylvia magmula noong siya ay magsimula sa industriya. Unti-unti ay nakilala ang pangalan ni Sylvia sa showbiz at nakagawa ng maraming pelikula, katrabaho ang maraming mga sikat na pangalan sa showbiz. Pinagsikapan ni Sylvia ang kanyang mga naipundar para sa kanyang pamilya, para lamang maging mas maganda ang pamumuhay nila. Subalit nang makilala niya ang negosyanteng si Art Atayde, mas nagkaroon ng magandang pamumuhay si Sylvia. Una silang nagkita noong 1989. 19 years old lamang si Sylvia at 25 years old naman si Art. Kahit aktres na si Sylvia Sanchez, hindi naman siya nagkagusto sa mga mestizo. Pero kahit papaano ay nahulog ang kanyang loob sa half Spanish at half Filipino na si Art. Hindi naman ito romantiko, pero pursigido siya na mapasagot si Sylvia. Ngunit mas nakuha niya ang loob ng aktres dahil tinanggap nito ang nakaraan niya at ang pagkakaroon ng isang anak na babae, si Pia Marie sa kanyang pagkadalaga. Nagkaroon naman sila ng 2 anak bago magdesisyon na magpakasal, sina Arjo at Ria. Taong 2004 nang sila ay ikasal sa Our Lady of Lourdes Church sa Tagaytay. Nagkaroon pa sila ng 2 pang mga anak, sina Jella at Xavi. Masasabing mas natupad ni Sylvia ang mga pangarap niya nang mapangasawa niya si Art. Marami na rin kasi silang mga properties na pagmamay-ari. Napanood ang pagpapakita ng mga ito sa isang panayam na ginawa ni Corina Sanchez para sa kanyang programang Rated Corina noong 2022. Nagtungo ang broadcast journalist na si Corina at ang kanyang team sa beach house nito sa Batangas. At doon ay nakita niya kung gaano kalaki ang pag-aari nilang bahay bakasyunan. Sumakay pa nga sila sa isa pang pag-aari nila na jet ski at yate. At bago naman makarating sa nasabing beach house ng mga Atayde, sumakay muna ng helicopter si Corina bilang kanyang transportasyon. Ang helicopter din na ito ay gamit ni na Sylvia at pamilya niya noong pumunta sila sa bahay ni Maine Mendoza sa Bulacan para sa kanilang pamamanhikan. Nagdesisyon silang mag-chopper na lang para makaiwas sa traffic at hindi malate sa importanteng okasyon sa buhay ng anak na si Arjo. Pero hindi lang yan ang mga pag-aari nila dahil bago dumating ang beach house nila, nakahanap sila ng bahay sa isang exclusive subdivision sa Quezon City. Hindi ito ang una nilang tirahan. Nasa Ortigas area sila noong una. Subalit nang dumating ang bagyong Ondoy noong 2009, at isa sila sa mga nasalanta, nagdesisyon ng pamilya ni na Sylvia at Art na maghanap ng property sa mas mataas na lugar. Ito rin ang tinawag ni Ria na a new beginning for the family. Pero isa sa mga kondisyon ni Sylvia sa mahahanap nilang bagong bahay ay ang pagkakaroon ng isang malaking garden. Gusto kasi ng aktres na pagkagising niya ay doon na siya magpupunta para magpainit at kahit sa hapon ay doon na rin tumambay. Nakikita rin daw niya ang sarili niya pagtanda niya na makikipaghabulan sa mga apo niya sa malaking hardin na ito. Pero higit pa sa malaking bahay, mas gusto ni Sylvia ang maging komportable rito. Basta malapit sa mall at malapit sa bilihan, okay na raw sa kanya. Binuksan niya sa publiko ang kanyang tahanan dahil may ilang mga interviews na rin siyang ginawa rito. Ipinaliwanag niya kung paano nila ginawa ang pagdedesign ng kanilang bahay. Kwento ni Sylvia, si Art ang nagdesign ng lahat ng buong bahay nila. Siya rin ang nagplano, nagdesign ng mga kwarto, at lahat ng makikita nila sa loob nito. Nang maitayo na ang istruktura, si Sylvia naman na ang gumawa ng interior designing. Inisip niya kung ano ang ilalagay at kung anong klaseng furnitures ang bibilhin.
Sa kanilang sala ay makikita ang isang malaking estante mula kisame hanggang sahig ang sukat nito. Isang modern but elegant appeal ang makikita sa disenyo nito. Andoon din ang isang semi-abstract painting ng national artist for visual arts na si Arturo Luz na siyang nagsisilbing focal point sa lugar. Sa ibaba nito ay nakadisplay sa isang console table ang mga porcelain figurines at isang piraso ng painted glass decor. Ang wooden shelves ay naglalaman naman ng koleksyon ng aktres ng Liadro porcelain art figurines, Swarovski at Lalique crystal pieces, at Murano glass vase na binibili niya kapag sila ay nagbabakasyon sa ibang bansa. Mayroon namang makikitang communal compact powder room sa isang sulok ng living area. Ang kanilang dining area naman ay mayroong 8-seater square table at tufted dining chairs. Napili naman ni Sylvia ang mga chrome pendant lights upang mapaliwanag ang espasyo ng kanilang dining. Sa gilid naman ay makikita ang isa pang estante na naglalaman ng marami pang mga figurin. Open kitchen naman ang itsura ng kusina ni Sylvia at kamukha ito ng mga napapanood natin sa isang cooking show. Mahilig kasing magluto si Sylvia kaya ipinagawa niya na maaliwalas ang kanyang kusina. Matatagpuan naman sa pinakamataas na palapag ng bahay ang kwarto ng aktor na si Arjo Ataide. Makikita rito ang veranda sa parehong palapag na ginawa na rin niya bilang kanyang personal gym. Sa ibaba ng kwarto ni Arjo ay ang kwarto naman ng aktres na si Ria Ataide. Halos magkamukha ito sa layout ng personal space ni Arjo. Sa loob ng walk-in closet ni Ria ay ang kanyang koleksyon ng mga magagandang bags. Sinabi ni Ria na sa tingin niya ay mayroon siyang 15 pieces ng bags pero hindi lahat mamahaling brand. Mga 4 o 5 mamahaling bags lang daw ang meron siya. Noong mga nagdaang taon naman ipinakita ni Arjo ang kanyang minamanehong sasakyan sa car raid vlog na ginawa ng aktres na si Erich Gonzalez. Isang black Mercedes-Benz A-Class hatchback A200 ang pagmamayari niyang sasakyan. Ang halaga ng sasakyang ito ay nagsisimula sa 3,340,000 pesos ang presyo. Pina-customize din niya ang mga upuan nito para mas maging komportable ang driving niya kapag me time niya. Ang isa pang sasakyan na pagmamayari ni Arjo ay ang LC300 2023 Land Cruiser na regalo naman ng kanyang misis na si Maine Mendoza sa araw ng kanilang kasal. Ang halaga ng Z Extreme na ito ay nasa 5,747,000 pesos. Matatandaan naman na nakapag-donate ng mahigit 13 na Mitsubishi L300 FB si Arjo sa ilang barangays ng Quezon City noong July 2021, bago pa man siya mahalal bilang kongresista. Sinabi naman ng City Hall na ang mga sasakyang ito ay gagamitin ng mga barangays para makapaghatid ng mas magandang serbisyo sa mga tao. Nabalita rin noong March 2023 ang pagpapahiram niya ng 37 na L300s para makatulong sa mga commuters dahil sa nangyaring transport strike noon. Marami ang pumuna sa kanya noon pero nilinaw ng opisina ni Arjo na matagal na nilang na-donate ang mga sasakyang ito sa lungsod. Bukod sa pagkakaroon ng maraming ari-arian, nagagawa rin nilang mag-travel na pamilya sa ilang mga bansa sa Asia, Europe at pati na rin sa Amerika. Pinamamahalaan din ni Sylvia at anak nitong sina Ria, Jella at Chavi ang isang production company na pagmamay-ari ng pamilya nila. Ito ang Nathan Studios na naitatag noong 2021 at gumagawa ng mga pelikula, serye at mga events, kabilang ang Katleya Killer, Mrs. Piggy, Becoming I's 35th Anniversary Concert, Hey Joe at Topak. Ilang mga pelikula na rin ang kanilang nabili nang maimbitahan sila sa Cannes at may partnership na rin sila sa isang film company mula Singapore. Ang yaman at pagiging mayaman ng pamilya ni na Sylvia at Arjo ay naku-question ngayon dahil sa pagkakadawit ng pangalan ng aktor sa maanumalyang flood control issue ng bansa. Nabanggit kasi ang pangalan niya ni Curly Discaya noong September 8, 2025 sa ikatlong hearing ng Senado para rito. Kasama rin sa mga nadawit ay ang ama ni Arjo na si Art Ataide na sinasabing madalas daw nakausap ng mag-asawang Discaya para hinga ng tulong sa mga proyekto. Mariing itinanggi ni Arjo ang mga paratang sa kanya na nagsasabing nakinabang siya sa sino mang kontratista at kailanman ay hindi siya nakipag-usap sa kahit sino sa kanila. Hindi rin daw niya ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling kapakanan at hindi rin daw niya kailanman gagamitin ito. Ang litratong kumakalat ngayon sa internet na kasama niya ang mag-asawang Discaya nakuha sa kanyang opisina ay una at huli niyang pagkikita sa dalawa. Matapos na magpa-picture ng mga Discaya, ay hindi na raw niya muling nakita pa ang mga ito.
Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Send your thoughts in the comment section below.